panahon ni Duterte, hinuhuli itong mga kasangkot sa droga katulad ni De Lima, napakulong nga, di ba? Pero sa panahon ni Marcos Jr. ay napapalaya sila. May narinig ba kayo na sangkot sa droga na isang malaking taong pinakulong ni Bangag Jr.? Wala, kasi sila mismo ay kasabwat sa pulboronic, katulad na nga lamang na nahuling 1.8 tons na si Sayarot na na-acquit din nung nakaraang buwan. Grabe naman tong babaeng to. Hanggang ngayon, yan pa rin yung bukang bibig niya. Hanggang ngayon, yan pa rin yung naratibo niya. Hanggang ngayon, ine-echo pa rin niya, inuulit-ulit niya na si Senator De Lima ay sangkot po sa illegal na droga. Nakita ko po ito na in-upload niya sa kanyang TikTok account June 27. Nabalitaan po natin yung acquittal ni Senator De Lima dun sa nag-iisa, yung last na kaso na isinampas sa kanya ay June 24. So, sa makatuwid, dapat hindi na po sinasabi ni Maharlika yung mga sinabi niya kanina na sangkot po si Senator De Lima sa illegal na droga. Hindi po ba na malinaw na yung pa rin po yung pinangahawakan niya at naniniwala pa rin siya dun sa kasinungalingan na ibinintang kay Senator De Lima? Uulitin ko po, isa sa 3 acquittal ni Senator De Lima ay nangyari po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, kahit pa nung panahon ng sinusuportahan ni Maharlika, which is si dating Pangulong Duterte, na ipanalo na po ni Senator De Lima ang isa sa mga kaso niya. Walang kinalaman doon ang Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero ito po, si Maharlika, ayan pa rin sila, paulit-ulit pa rin sila. Kahit pa korte na ang nagsabi, korte na ang nag-dismiss, lagi pa rin lang inuulit yung kasinungalingan. So ano pong klaseng tao ito? Na kahit meron ng desisyon ng korte, babanggitin pa rin nila yung mali at kasinungalingan. Para ano? Para sa aking palagay ay para pasamain ang imahe ng kasalukuyang Pangulo. Narinig niyo naman yung sinabi niya eh. Sa pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya, sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos, napapalaya daw po ang mga sangkot sa droga. Yun po yung pagkakaintindi ko, pwede niyo pa ulit-ulitin yung sinabi niya. Yan po yung video na nakuha ko na in-upload doon sa kanyang TikTok account. Nakita ko yung date, June 27, at yan po yung narinig ko. Na para po sa akin isang malaking kahangalan at kawalang hiyaan. Dahil na-acquit na nga po si Senator De Lima ng korte, pero ito pa rin siya, paulit-ulit pa rin siya, tapos ididikit niya ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo doon sa sinasabi niya. Para ano? Para pagmukaing masama na sasabihin na sa panahong ito, sa administrasyong ito, ay may mga napapalaya na sangkot sa droga? Yun po yung pagkakaunawa ko, mga kababayan. Literal naman niyang sinasabi. Pero again, paulit-ulit na po tayo. Na-acquit na si Senator De Lima, korte na ang nagsabi, mahinang ebidensya at multiple witnesses laban kay Senator De Lima, binawi ang mga testimonya. Mahinang ebidensya, bumawi ng mga testimonya, at eventually na-acquit si Senator De Lima. Pero ang mga ito paulit-ulit doon sa kasinungalingang bintang kay Senator De Lima. Bakit? Sa akin pong palagay, pinauulit-ulit nila yan para paniwalaan na sila ng tao. Kasi ang kasinungalingan, ang fake news, pag pinaulit-ulit at palaging naririnig ng mga tao, nagmumukha ito or nagiging tunog itong totoo. Nagmumukhang totoo ito para sa mga tao na paulit-ulit na nakakarinig nito. Kaya siguro paulit-ulit sila dyan. At para po sa akin, masama yan. And in my opinion, yan po ay paraan ng evil. Na paulit-ulitin mo ang kasinungalingan, babanggit-banggitin mo, kahit pa sinabi na ng korte na acquitted na yung tao, pero ganyan pa rin kayo. Nakikita natin na tila puro paninira lamang ang intensyon nyo sa inyong mga ginagawang content. Ikaw, Maharlika, paulit-ulit ka noon na meron kang ilalabas na video, July na. So paano ka namin papaniwalaan at nakakaawa yung mga taong naniniwala sa'yo sa mga sinasabi mo? Dahil para sa akin, wala sa katinoan ang mga sinasabi mo. Nasa katinoan pa po ba si Maharlika? Eto, pakinggan nyo po itong mga pinagsasabi niya dito. Pakinggan nyo po ang mga lumalabas sa bibig niya. Buwa ka na Marcos Jr., Ferdinand Bongbong Marcos Jr., buwa ang ina mo billion times, Lisa Araneta Marcos aka Butod, Mudlo, Putot, Pulboronic, Nikotina, lahat na, hindi ka magwawagi. Buwa ka na mo trillion times. Kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs, sa smuggling lahat, ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo. Kulang pa yan. At kahit pumantay na ang paa mo, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang-bongga sa lahat ng kababuyan, pagnanakaw, paglalapis, pagbawalang iya mo sa Pilipinong isang malaking... Narinig nyo naman, literal po, yung mga term na sinabi niya, duduraan
at kung ano-ano pang kabastusan na lumabas sa bibig niya. Ang dami niyang bintang, bintangera siya. Pero may nakita na ba tayong napatunayan siya sa korte? Meron na ba siya napatunayan sa korte sa mga binintang niya? Kasi dapat ang ginagawa mo, Maharlika, ay pumupunta ka dito sa Pilipinas at sinasampa mo yung mga bintang mo sa korte, yung mga akusasyon mo, isampa mo sa korte para maging kaso at patunayan mo. Hindi yung puro dadaka dyan sa social media, yung mga tao ginagalit mo o kinukondisyon mo sa mga bagay na gusto mo silang makondisyon, pero wala ka namang napatunayan sa korte. Kung totoo at sincere ka sa pinaglalaban mo at hindi lamang ito paninira, sa korte mo yan patutunayan. Kaso hindi ka makapunta dito. Dahil patong-patong din ang kasong sasalubong sa'yo. Yun ang problema mo. In my opinion, ikaw na rin mismo ang sumisira sa reputasyon mo at kredibilidad at integrity ng mga pinagsasabi mo. Na yung mga tao dismayado na sa'yo, umay na sa'yo at hindi na naniniwala sa'yo dahil ikaw mismo sinasampahan ka ng kasong libel dahil may mga palyado kang sinabi para dun sa mga nagkaso sa'yo. So paano ka papaniwalaan? Hindi mo nga mapatunayan sa korte yung mga bintang mo. Masyado kang bintangera. Tapos gagawa ka ng ganyang video, i-upload mo na may ganong audio habang ikaw ay sumasayaw? Mature ba yan? Tama ba yan? Wala naman kaming pakialam sa gusto mong gawin. Pero sa nakikita ko sa'yo, in my opinion, parang may mali. Na parang tatanungin ko ang sarili ko, nasa katinoan pa ba yan? Going back doon kay Senator De Lima, paulit-ulit kayo sa kasinungalingan dahil napahiya kayo, dahil napatunayan ni Senator De Lima na mga sinungaling ang mga nag-akusa sa kanya at kasinungalingan ang bintang sa kanya. Pero ikaw ito, pinapaulit-ulit mo. Anong klaseng ugali meron ka? Bintangera ka at pinauulit-ulit mo ang kasinungalingan kahit pa may desisyon na ng korte na nagsasabi na acquitted na si Senator De Lima. Pero ikaw, yung pa rin ang bukang bibig mo. Anong klaseng tao ka? Kaya hindi ko po talaga may iwasang tanungin ng sarili ko, nasa katinoan pa ba ang taong ito? Kayo na lang humusga mga kababayan. Ang dami niyang binintang, ang dami niyang akusasyon, pero wala ni isa siyang napatunayan sa korte. Ang tagal na niyang kumukuda ng ganyan, wala pa po ako nabalitaan na napatunayan siya na kahit isa sa mga bintang niya sa korte. So kayo na lamang po ang humusga. Kaya maging matalino po tayo, mapanuri at huwag basta-basta maniwala. Acquitted na po si Senator De Lima, halos 7 taon nilang pinakulong yung tao, pero ni isa sa mga bintang nila, wala silang napatunayan. Ang tagal ng panahon na nagkaroon sila ng pagkakataon, no? Para patunayan yung mga bintang nila kay Senator De Lima, pero ni isa, wala silang napatunayan. Pinahiya sila ni Senator De Lima. Imagine, nalagay sa bingit ng alanganin, no? Yung buhay ni Senator De Lima. Kung maalala nyo, nagkaroon po, na hostage po siya doon. Pero buti na lang nakaligtas siya dahil kung hindi, no? Siguro kung siya ay napas lang doon, maaring hindi na niya napatunayan ang sarili niya sa korte at maaring yung 2 kaso or yung 1 kaso ay hindi na po na-resolve. At ngayon, hanggang ngayon, paniniwalaan ng mga tao yung kasinungalingan. Kasi wala na siya napas lang na siya Kung napas lang siya doon sa hostage taking na yon, maaring nawala ng pagkakataon si Senator De Lima na patunayan na siya ay inosente at paniniwalaan ng mga tao yung kasinungalingan laban sa kanya. Buti na lamang po ay nakaligtas siya doon. At ito, itong taong ito, na ang daming bintang at pinapaulit-ulit yung kasinungalingan. Naniniwala ako, dadating ang panahon pagsisisihan mo yan at dadating din ang karma mo kapag patuloy ka sa ginagawa mo sa ibang tao. Hindi namin makakalimutan yung mga pinagsasabi mo, yung ginawa mo at kung paano mo tratuhin sa Attorney Leni Robredo. Hindi namin makakalimutan yon. Ang dami mong kinuda kay Attorney Leni Robredo noon pero never mo ring napatunayan kahit isa sa mga kinuda mo. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po ay makapagbigay kayo ng opinion nyo sa comment section. Ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi niya. At patuloy po tayong lalaban sa mga mali at masamang narrative sa social media. Marami pong salamat.